naging discussion on the poverty and food threshold. Marami kasi nagsasabi, yung mga tanong na natanggap ko at least, ang tono is, obvious naman na kulang yung 21 pesos or yung 30 pesos. Kasi 21 pesos kapag di ba, food poor, yun yung food poor threshold. Pag poverty naman, parang nasa 30 pesos. Ang naging panukala kahit ng NEDA at ng PSA, na kulang nga yung halaga na yon. So ang tono ng mga tanong sa akin is, ang DSWD ba, being the lead agency in poverty alleviation, yung data na yun rin ba ang ginagamit namin sa paghubog ng mga programa at pag-target ng ating mga benepisyaryo? Well, natutuwa kami dahil yung whole of government approach ng ating Pangulo, ibig sabihin, gumagana na. We're back to pre-pandemic levels pagdating sa poverty incidence. Diba, from a high of 19 million Filipino families, bumaba siya to 17 million families. Ibig sabihin yung pagpupunyagi ng ating Pangulo na whole of government approach, unti-unti nang tumatalab. At sabi nga ng PSA at NEDA, we're on track to reach single-digit poverty incidence by the end of the term of the President in 2028. So kami, ang kaya namin sabihin, una, pag-iigtingin pa natin kasi marami pa rin naman ng 17 million na pamilya. So hindi tayo titigil, kaya nga marami tayong mga bagong programang inilulunsad dito para maging para lalong maabot natin sa mabilis na panahon yung goals ng ating Pangulo na single-digit poverty incidence by 2028. Actually, kung matatandaan nyo yung food stamp program noong 2023, ano lang naman siya, nagsimula yung pilot 2024. So maliit pa lang yung cohort niya, maliit pa lang, 5,000 families pa lang yun. 3,000 families, spread across 5 areas. So ngayon lang naman nagsiscale up nitong second half of the year. So sa mga individual communities nakatulong, pero palagay ko ngayon pa rin lang natin siya mararamdaman in its full scale dahil lumalawak na siya, lumalawig na siya. So maraming matutulungan na mga kababayan pa natin. So magiging bahagi ito ng mga program mix natin para maabot yung single-digit poverty incidence. Una, yung sinabi naman ng NEDA at ng PSA na yung food poor threshold, yung 21 pesos, isa lang yan sa mga development indicators na ginamit nila. Nililinaw nila na hindi by means ito ang ibig sabihin na ito na yung magiging batayan ng mga anti-poverty programs natin. So kung mako-quote ko nga, parang sinabi nila, by no means does this threshold mean na this will be able to provide you a decent standard of living. Kami dito ang pangamba kasi na marami nung weekend, yung mga nakukuha kong query galing sa hanay na media, ang pangamba nila is, itong data rin ba ang ginagamit namin sa pag-target ng mga benepisyaryo natin? Katulad sa 4Ps. Ang sagot namin, dito sa DSWD, binabalanse natin yung data na mula sa PSA at sa NEDA with the social worker lens naman. Diba lagi nyo narinig sa amin, dito sa departamento na to, malaki ang gampanin ng mga social worker kasi base sa data, bina-validate lagi ng mga social worker natin on the ground. So, meron kaming, doon sa social workers lens naman, ginagamit natin yung mga other non-monetary index. Kasi yung data ng PSA at ng NEDA is based on monetary Ito naman, non-monetary indicators. May mga non-monetary indicators tayong tinitingnan. Bigyan ko ng example na lang siguro para mas madaling unawain. Yung 4Ps program natin, kasi yan ang flagship anti-poverty program ng gobyerno. 100 plus billion yan. Kalahati ng budget namin yan. Yan ang pinakamalaking budget item ng DSWD. At yan ang flagship program nga laban sa kahirapan. Kung titignan nyo kasi yon, di ba, mabalik tanaw lang natin last year, tinanong ako kung ano ang ginagawa natin sa paglilinis ng listahan. Ang paliwanag ko sa inyo na, oo, may targets na binigay ang batas, 4.4 million Filipinos, pero ang ginawa namin, yung mga social workers natin, pumunta sa tahanan ng isa-isa at
sinuri kung poor o non-poor. Kasi kung matatandaan nyo, nung kay Sec Erwin, sinimulan niya na yung revalidation at tinuloy namin, in-intensify namin. Kasi nga, alam namin na after COVID, nag-iba yung mukha ng kahirapan at may mga mamamayan tayo na kung data lang ang titignan, halimbawa yung tawag nila proxy means test lang ang gagamitin, non-poor na. Pero hindi kami naniwala doon kasi alam nga namin na nag-iba na yung anyo ng kahirapan after COVID. Kaya masusi naming pinuntahan isa-isa ng social workers natin across the country at inisa-isa yung kanilang case kung ano ba talaga ang nangyayari. You have to remember sa social work kasi, which is the heart and soul nitong department, case management is very important. Hindi lang naman siya yung dahil sinabi natin na 20 pesos, di ba, batay sa data ng PSA, nakalagay 20 pesos, 21 pesos food poor. Hindi na food poor. So, sa amin, hindi lang yon. Paparisan natin ng casework pa yon. Pupuntahan ng social worker natin, titignan niya kung sa overall ba na pamumuhay ng tao, matuturing siyang mahirap o hindi mahirap. Sa amin, lagi tinitignan yung ibang non-monetary indicators katulad access to healthcare. Tinitignan rin yung access to education. Tinitignan yung mismong social fabric ng pamilya. Ito ba ay buong pamilya? May solo parent ba to? May PWD ba sa pamilya? Kasi hindi naman yung numero lang na binibigay sa amin ng PSA ang ginagamit nating batayan kung masatawag nating poor or non-poor ang isang tao. Kundi, uulitin ko, sinusuri ng ating mga social worker yan isa-isa. Wala rin yung kinaiba doon sa lagi yung tinatanong, yun sa AIX, kung paano yan na-determine. Social worker rin ang nag-i-intake, kaya nga medyo masalimuot kasi may interview process lagi. Tinatanong nila ano ba yung background nitong pamilya. Kasi minsan on face value nga, mukhang ganun kasimple. Pero pag tinanong mo pa ng mas malalim, yung tinatawag nilang, ang kahirapan maraming mukha eh. It's a multidimensional problem, tawag namin. Hindi mo yan mapipictured base lang sa isang numero. Kung hindi, kailangan unawain mo yung mismong family status ng pamilya na yon. So, just to summarize that, kung ang tanong nyo sa amin, yun lang ba ang ginagamit naming batayan? Hindi. Binabalanse namin lagi ang data ng PSA hinggil sa poverty at sa food poor. Pinapares namin to sa lente ng mga social workers natin at doon namin dinidetermine kung ang isang tao ay qualified beneficiary or hindi. Balikan ko yung 4Ps. Doon sa, di ba, let's do the math. Ang 4Ps, 4.4 million yan. Hindi naman nabawasan. Kung gagamitin nyo yung bagong data lamang ng PSA, di ba sinabi niya 17.5 million na lang ang mahirap na pamilya or 17.5 million families or households ang mahirap. Pag dinivide mo sa 5 yon, lumalabas na sa 3.5 million. 17.5 million individuals. Kung dinivide mo by 5 yon, kasi 5 per household, that will come up to 3.5 million families. Pero ang 4Ps natin, 4.4 pa rin. So, kasi meron tayong portion na tinatawag namin na near poor. Maring nakalagpas na siya ng poverty line, pero alam namin yung, kumbaga, isang shock lang sa pamumuhay niya, magkaroon ng sakit, kamatayan sa pamilya, maring bumalik na rin ulit siya doon. So, kami lagi nga, we could have easily said na, 3.5 na lang tayo. Pero nung umikot yung mga social worker natin sa katahanan ng mga 4Ps beneficiaries and they did their case management work, nakita nila na marami pa rin doon, bagamat, lumalagpas na sa tinatawag na 21 pesos na yung threshold, pero pag tinignan mo yung overall standard of living, hindi pa rin siya matatawag na hindi mahirap eh. Yung bahay may gawa pa rin sa light materials. Yung pamilya, malayo pa rin ang access to education or healthcare. So, yun yung sinasabi namin na dito sa DSWD, lahat ng programa namin, data-driven. Tama yon. Pero at the same degree, lahat ng data na to sinusuri at binavalidate ng ating mga social workers at tinitignan yan sa bawat
bawat pamilya tinitignan sa lente ng social work. Hindi siya numero lang sa amin eh. May pangalan siya, may mukha siya, may iba siyang pinagdadaanan kada pamilya. So that's why case management in this department is very important, and it's the heart and soul of how we determine our beneficiaries.